Hey guys! Kumusta kayo? Ang tagal kong walang vlog and hindi na ako nakakapag-vlog ng about sa sari-sari store kasi bigla akong nag-iba ng career. Okay? Pero sa mga old followers ko, alam nyo na, nag-i-invest ako sa gold. Nag-start ako hindi ko alam kung January siya, 2024 kasi may mga resibo akong nawala. Pero yun lang yung pinakaluma at pinakamura kung price ng gold na nandun, 3,100 pesos. Ilagay ko na lang dyan kasi pinicturan ko na. And yung iba kong gold, wala na dito sa akin. Nilagay ko na sa safety deposit box. So, ito na lang yung natitira sa akin. Ito yung ikikip ko na palagi kong, masasabi kong pwede kong gamitin o occasionally papalitan. So, ito yung isa sa bracelet na paborito ko. And ito yung kahapon ko lang siya binili. Ito yung price niya. A total of 47,399. So, ang last day ng price nila sa 6,950 per gram. Last day nakita ko dun sa page mismo ng binilhan ko sa Evergotesco Mall ako bumili. Dati bumibili ako sa Ongpin kasi sabi ng mga vloggers, mura. Pero hindi ako namurahan dun eh. Ang mamahal nga, tapos ang dami dun price na hindi siya nagbe-base per gram. Base siya, depende sa design or per piece ang presyohan. So medyo mahal kapag per piece ang usapan. Dapat bumili ka ng gold per gram. Yung binibilhan ko kasi dati na nasa Double Dragon, nagkaroon sila ng issue. Pero kaya wala na sila doon sa pwesto na yun. Lumipat na sila sa Ongpin. Yung issue nila, hindi speke yung gold ha. Legit yung gold nila. Parang about lang sa supplier. So, pero legit yung gold nila. Lahat. Kasi na-try ko na siyang ipa-check. So legit naman. Okay? So may iba't ibang klase ng gold. Dati ayaw ko yan. Kasi ang gusto ko lang silver. I-acidic ako. So ilang araw ko lang nasuot yung silver. Ang pangit na nangingitim. So nag-switch ako sa gold. Thankful ako, napadpad ako dun sa Double Dragon before, nag-try akong bumili. At unang bili ko ay okay naman. Pero yung singsing na unang bili ko nawawala. Ano yun eh, meron pa yung bato. Moissanite, anong tawag doon? Basta nawala na yun eh. Nawala or kinuha. Meron akong singsing na nawala. Quintas, 2 singsing. Pero duda ako doon talaga sa kung ba't nawala yun. Malaking halaga din yun sa magkano din yun kasi dati palagi kami namamasyal, meron akong bit-bit na kwintas at singsing, sinusot ko siya pag umaalis ako for special occasion. Nasuot ko pa yun nung nasa Batangas ako pero nawala na. So balik tayo, no, ang daldal ko talaga. So ito na lang yung natira sa akin, isang pares ng hikaw, 2 klase ng singsing. Pag simple lang, pagka pupunta ako dun sa lugar na hindi ako masyadong magsuot ng ganito kalaki. So, ito lang yung sinusuot ko. Ayan. Partner siya ng design nitong hikaw. Tapos, meron pa ako isa. Simple lang siya. May heart. Size 6 na kasi to. Ito size 7. So, naglalaro lang sa ganyan yung sukat ng kamay ko. Size 6 or size 7. 6.5. Nasa ganun lang. Itong size 7, medyo maluwag na siya. Kasi nung pumayat ako, lumiit din yung daliri ko. Tapos, ito, 15,000 lang bili ko nito. Diamond to eh. Yan, nabili ko online. Kulay pink siya. Kita ba? Tapos ito, may zipper ako na black just in case, depende sa outfit ko. At saka ito, nabili ko siya sa Cebuana. 18K Saudi Gold, tapos may zipper. Tapos may diamond din siya. Legit yung diamond yan kasi chinek talaga nila. Sa Cebuana, sa Cebuana ko siya nabili. Meron ako dito non-tarnish. Sa TikTok ko lang siya nabili. Kaya ko siya binili dahil may pearl yung niya. Quintas naman to. Hindi ko pa ito nasuot. Pero ang ganda lang kasi niya. Yan parang pan-design lang siya. Mahilig ako sa pearl. Kita nyo naman. Pearl talaga yung hikaw ko. Ito naman ay manipis lang siya. Pag simple lang yung pupuntahan ko, yung hindi masyadong pabongga na, alam mo na, simple lang. So, ang design niya, ito, katulad nito. Yan. So, manipis lang siya. Siguro 2 grams lang to. Ito ay almost 7 grams. Ayan. Mura ko pa to nabili kasi lumang na to. Matagal na. Ito kahapon lang. Ito yung 6,950 na last price na nila. So, ito, itatabi ko na din to. Hindi ko na to siya dadalhin kasi meron na ako neto. Tapos ito naman yung kwintas na angkla. Ayan, angkla ba ito? Tawag dito. Ang ganda ng design niya. Meron akong mga kwintas pero, tsaka may mga VCA ako pero hindi ko sinusuot. Tapos ito kasi medyo mabigat siya, tsaka gusto ko din yung niya. White gold yung nasa taas. Ayan. Ganda. So ito yung mga ikikip ko na dadalhin ko pag papalit-palit, ito lang. The rest, pakita ko na lang dyan yung mga pinicturan ko. Naka-safe niya, nasa safety deposit. Wala, hindi ko na yan hawak. Kung baga pang pamana ko na yan. Ayan. Tapos binigyan ko yung kapatid ko ng isang singsing. Nagkasya sa kanya, binigay ko na lang.
So, alam niyo yun, ang bottom line dito, kaya ko siya ipinapakita kasi kung alam ko lang na after 2 years, halos lagpas doble. Imagine from 3.1, na unang bili ko ha, naging 6,950 kahapon last price. Mura pa yun kasi sa online may 7,500 na presyo ng gold. 18K Saudi gold yun. Mas mahal pa ang 21K, 24K. Pero kasi ako, ang gusto ko, pag bumili ako, hindi ko siya iniisip na masanla ako. Or siguro in the future, 'di ba, kung sakali, kung kailangan na talaga siya. Pero hindi 'yun ang iniisip ko. Bumibili ako ng gold dahil gusto kong suotin. Gusto kong masuot yung gold. Gusto ko siya ipang araw-araw. So, ang 18K kasi matigas. Pwede siya pang rugged, katulad ko ng dami ginagawa, masyadong magalaw. Kung gusto mo ng 21K, malambot kasi 'yun. So, maganda siya pang investment, pang sanla. For future ba kasi medyo mahal din siya pero malambot siya kasi purong gold. Ang 18K kasi medyo matigas kasi may halo siya. Hindi ako masyadong expert ha, parang naano ko na lang to dahil nga sa pag bumibili ako tapos nire-research ko din. Saka mas gusto ko yung color ng 18K. Kapag nasanay ka na, alam mo na bumili ng gold, malalaman mo na yung difference kapag totoo yung sinusuot ng tao or hindi, or yung ano lang siya, non-tarnish lang. Parang katulad nito, nabili ko sa TikTok. Unang tingin ko pa lang, alam ko na talaga na hindi siya totoong gold. Ano lang siya, non-tarnish lang siya. Compared, ayan o. Ang nagustuhan ko lang talaga is ito lang siya. Ang cute-cute niya lang. Pwede ko man ito tanggalin. Pero, ang ganda, adjustable din itong ano niya. So, sa TikTok ko siya nabili. Kasi alam mo yung difference niya. So, kung meron kayong extrang pera dyan, kaysa paamagin nyo. Alam nyo ba pag yung pera, pag nandyan lang yung nakatabi, inaamag po yan. So, ang sinasabi ko talaga sa mga followers ko, sa mga kakilala ko, pag-invest ka ng gold, kahit simulan mo sa singsing, meron na akong nainganyo na bumili. Wala naman akong commission dun ha. Gusto ko lang kasi nangihinayang ako sa pera nila na nakatabi. So, ibili mo ng gold yan, masusuot mo pa, kung singsing bilhin mo, bracelet, kwintas, bukod sa masusuot mo pa, ay investment mo yan kasi habang tumataas yung presyo ng gold, ang bilis tumaas sa market. So, pakita ko dyan, sobrang trending yung mga gold sellers. Nagpo-post talaga sila, nasa 8.5 na siya sa market. So, baka bago matapos yung 2026, mag 10,000 pesos per gram. Sobrang taas na talaga. And halos 7 digit na kung bibilangin lahat yung nabili ko sa gold. Hindi pa kasali yung mga nawala. Kaya bura na kasi ako sa gamit eh. Ngayon gusto ko siya, bukas ayaw ko na. So ang ginawa ko, safety first na siya. Itinabi ko na talaga siya. Pinagkatiwala ko na siya sa mapagkakatiwala ang tao. So ito na lang yung mga gusto ko siyang lagi kong nasusuot yan. Yung pag meron akong pupuntahan. Ito hindi ko man ito pinang araw-araw kasi baka masagi kung anong gagawin ko dito. So, ayun, para syempre ingatan mo din kasi once masira na siya, mahal magpagawa dahil gold yan. Okay? So, ang sinasabi ko, kapag may extra kayong pera, kung ayaw nyo naman sa gold, ilagay nyo sa bangko, most probably sa digital bank. Kasi, mas mataas ang interest ng mga digital bank compared sa traditional bank. Alam nyo kung bakit? Sa traditional bank kasi, nagbabayad pa sila ng, kasi may, may store, di ba? Yung traditional bank, yun yung may store na pupuntahan mo palagi, doon ka magde-deposit, doon ka magwi-withdraw, kung passbook ka. Merong mga teller, yung gano'n yun, na-imagine mo na may banko talaga, may Sa mga digital bank, may mga, lang yan sila, may mga office, pero hindi ka doon magta-transact. From the word digital. So, online lahat ng transaction. Pero parehas silang bangko, parehas silang secured ng 1 million pesos. Member ng PDIC, may insurance yung pera natin. At, ang galing ng mga bangko ngayon kasi, pwede ka na mag-load doon. May mga cashback pang makukuha. Pwede ka na mag-pay bills. Pag nagbayad ka gamit ang ATM mo, may nag-away. Pag nagbayad ka gamit ATM mo, may 1% cashback. Pag nagbayad ka gamit ang Scan and Pay QRPH, may instant 2 pesos cashback pa. Sa iba, 5 pesos. Ang palagi kong ginagamit ay ang Maribank. Minsan yung Discartec. Ayan. So, meron din akong GoTime. Depende kung saan yung merong promo. Pero, mas madalas kong ginagamit yung Maribank. Ito yung dating C-Bank. Kasi yung Maribank, galamay ko na siya. Alam ko na siya kung paano siya gamitin dahil palagi ko siyang ginagamit. So, kung may magtanong, masasagot ko ng maayos, diba? Kasi, ginagamit ko talaga siya ng actual. So, nangihinayang ako doon sa mga taong nag-iipon pa rin sa bahay. Takot magbangko kasi takot baka daw ma-scam, mawala yung pera nila. Ito tip ha. Kahit pa sa GCash, sa Maya, sa kahit saang bangko, credit card, mai-scam ka kapag magpapa-scam ka. Ano ba ibig ko sabihin doon? Sabi nga ng bangko, never ever share your OTP. Sinasabi din niya ng grocery kasi ang daming nai-scam sa grocery, nagpapaloko sila.
So, kahit saan, never ever share your OTP to anyone. Kahit kanino. Ibig sabihin, kahit pa sa asawa mo siguro, sa anak mo. Kung hindi ikaw yung nag-transact. 'Di ba kailangan naman natin ng OTP para mas mabilis nyo lang maintindihan. 'Di ba pag nag-GCash tayo, minsan ayaw mag-proceed kasi kailangan ng OTP. Pero ikaw yung nag-transact. So, yung OTP na papasok sa cellphone mo, sa SIM mo, ipapasok mo ngayon doon para mag-proceed yung transaction. So, okay lang yun kung ikaw yung nag-transact. Pero, kapag iba, example, may kausap ka sa phone, minsan hindi nila ginagamit yung word na OTP. Minsan ginagamit nilang word, yung code. Code daw yun, kailangan daw yun. Pero same lang yun. Wag na wag mo yung ibibigay sa kahit sino kausap mo, kahit sa asawa mo pa, kasi baka malay mo, 'di ba? Hindi natin alam, safety first. Dapat sarili mo lang talaga ang pagkakatiwalaan mo. Doon ka mai-scam. At kapag nalilink mo siya, example, yung Maribank mo, nilink mo sa Lazada. Ang Lazada kasi na-try ko na siya, kapag may binayaran ka at na-link na doon, hindi na siya manghihingi ng OTP. Ewan ko lang sa Shopee ha. Pero parang may OTP sa Shopee, pero para safe ka, wag na wag mo siyang ililink, lalo na sa mga games. Kasi may mga laro ngayon, alam ko yung Roblox, nagbayad ng payment, ginamit yung GCash, hindi na daw nanghingi ng OTP. Basta nakita ko yung post na yun. So wag na wag nyo ililink yung account nyo, yung online banking nyo. Pag hindi nyo kilala yung nag-post, wag na wag kayo basta-basta magkiklik ng link. Kasi minsan doon kayo mahahack. Wag basta-basta magtitiwala sa mga email dahil yung ibang email ay hindi legit. Basta yung, para hindi kayo ma-scam, wag nyo ibigay yung OTP nyo. Kasi kahit anong bangko man yan, kahit gaano ka-secured yung bangko na yan, kung ikaw mismo ay nagpabaya, nag-share ng OTP, walang magagawa. Dahil kapag, example sa credit card, personal tong nangyari, totoong nangyari to sa kaibigan ko mismo, na scam siya ng almost 500,000 pesos kasi may tumawag sa kanya from bangko, papalitan daw yung card, and parang na-hypnotize daw siya, akala niya kung ano lang, hiningi yung code para daw mapalitan yung card niya. So ayun, na-scam siya. Nung pumunta siya sa bangko, walang pananagutan yung bangko doon kasi ikaw mismo nagbigay ng OTP. So mapapasok yun as legal transaction kasi nagpabaya ka. Nasa iyo na yung fault nun. Nasa iyo yung, ikaw yung may kasalanan nun kasi binigay mo yung OTP. Kadalasan sa mga text ng bangko, sinasabi nila na never ever share your OTP. Okay, so ingat lang at saka i-invest nyo ng tama yung perang pinaghirapan nyo. Pwede nyo i-invest sa gold. Tingnan nyo kung saan yung legit na shop kasi baka mapeke din kayo. Masisi nyo pa ako. 'Di ba? Maging ano tayo, advance tayo mag-isip at maging defensive kasi pinaghirapan natin yung perang yan. Or i-invest nyo sa Maribank or sa ibang bank. Hindi naman ano, pwede din sa Maya kung alam nyo siya gamitin kasi pwedeng tumaas ang interest nun. Sa akin kasi sa Maribank talaga, araw-araw makikita nyo yung tubo, araw-araw. Depende yun sa kung magkano yung laman ng bangko ninyo. Safe naman siya, huwag nyo lang gamitin sa kung ano nung kababalaghan. 'Di ba? So, yun lang yung masasabi ko sa inyo kasi sa panahon ngayon, kailangan may backup ka. Backupan mo yung sarili mo, wag mong asahan yung ibang tao. Sarili mo lang dapat. Okay? So, kung may tanong ka, mag-comment ka lang. And follow niyo ako soon ha. Gagawa ko ng FB ko na bago, Travel with Evo. Thank you!